Vlog tayo. Sarap ng panahon. Medyo malamig. Like, share, and subscribe to my YouTube channel, Simply Sabong. And to other disclaimers, mga disclaimers, if you don't want my content, you can just watch other channel. Okay. Follow up to do sa huling vlog ko tungkol sa mga young breeding materials. Ganda gumamit ng mga masyadong batang breeding materials. Tignan nyo isa sa indication na hindi pa masyado maganda, matured ang mga breeding materials nyo, lalo na yung mga hen, brood hen. Yung itlog nila hindi pare-pareho. May mga deform na itlog, indication na masyado pang bata. Disregard nyo na yung mga set ng itlog na yun. Huwag kayong mainip kasi madi-discourage lang kayo, madi-disappoint lang kayo. Pagka lumabas na mapipisaya, bubuhayin nyo. Pagpisa, basa, pipilitin nyo mabuhay, weakling sila. Walang puwang. There's no room for weakling sa laro ng sabong kasi blood sport yan, talim ng tari. Kailangan healthy yan from shell to pit. Ika nga, kailangan healthy yan. Might as well maghintay kayo umabot ng 1 taon ang mga breeding materials nyo bago nyo gamitin. Saka pag-storage, pag-iipon ng itlog, kailangan yung bilog nasa itaas yan pagka sinalansan nyo sa tray. Tapos pasok nyo sa chiller para makapag-ipon kayo bago nyo, kung pa-incubate nyo, bago ipasok sa incubator, yung bilog nasa ibabaw para may hangin, mabuhay, healthy. Saka kailangan pagka napisaan sisiw, hindi sila basa. Yung sandali lang sa brooder yung fluffy ang balahibo nila. Yan ang mga sign ng mga healthy chick. Using young brood materials. Okay. May nag-request sa akin, maraming tumatawag since matagal na raw akong gumagamit ng mga black fowls. How do you prepare black fowls for battle? Okay, ang mga black fowls, mainitin ang ulo niyan. Speed yan. Lahat naman yan, roundhead, may black fowl yan. Kaya makakakita kayo ng yung mga lazy roundhead, makikita kayo mga roundhead, itim ang tahid, black spur, because they have black brown red bloodline. Yung mga Texas Ranger, yan. Mga black fowl yan. Mainitin ang ulo yan. Hindi nyo kailangan i-heat. Pagka heavy sa black fowl, black blood ang manok nyo, it's not advisable to heat them. Pagka piniprepare nyo sila sa pit, hindi nyo na kailangan initin masyado ulo nyan. Sandali nyo lang i-heat. Tama na i-focus nyo sa kalaban, konting patuka lang, konting galit lang. Pag sumipa na yung mga paa at tumaas na yung pulok, nakita nyo na mulat na yung pupil, bumuka na, okay na yan. Huwag nyo yung papagurin na conserve nyo yung energy. Importante ang unang bakil, ang talim ng tare. Pag sumalubong ka dyan, warak ka dyan. Importante yan sa black fowl. You don't have to hit them. Hindi nyo kailangan sila galitin ng gusto pag ilalaban nyo. Importante, relax sila. Nakataas ang ulo. Lahat naman yan. May mga black fowl yan. Nung maliit ako,
pagkatapos namin na nanay ko makadiskarte sa Binondo, makapaningil ng mga medyo nagpapautang si mami sa Santa Cruz at sa Binondo. Pauwi na kami, dumadaan kami sa Umpin. May pet shop dyan sa may Santa Cruz. Tinitignan ko yung mga itim na mga manok dyan, maraming itim. Karamihan mga may nakasulat Niger, Texas Ranger, maraming itim na manok dyan. Matatagal na yung mga black fowls na yan. Usually they are straight comb. Kaya yan ang tip ko sa inyo sa pag-prepare, pag-release ng mga black fowl. Kung gusto niyo naman magkaroon ng konting diskarte at i-cross nyo sa mga lighter fowls katulad na roundhead, they will magbe-blend na maganda yan, kasi ang roundhead may mga itim na blood din na mga brown red. Yan, okay? Kaya tip ko sa inyo how to prepare and release and condition black hole. Huwag nyo silang pagurin. Ang pag-point niyan, they can go dry and empty, para mga hatches din yan Actually, mga hatches may mga black blood din yan. Ganun din yan. Ang mga white hackle, nilagyan ng mga black fowls, black blood, wala namang pure na blood. It's a combination of different blood by breeders, American breeders, and then they were able to select and disregard, meticulous selection yung gusto nila, tapos dinidisregard nila yung ayaw nilang buuin na kulay ng strain. Okay? Tandaan yan, kung meron kayong inquiry, mag-comment kayo at sasagutin ko. Shout out nga pala sa mga kaibigan natin dyan sa Quiapo, Maynila, sa P. Paterno, yung mga kaibigan kong technician na gumagawa ng salamin dyan. Mabuhay kayo lahat dyan. Mga kaibigan ko sa Tondo, mabuhay din kayo dyan. Sa Sampaloc, si Jojo Mendoza, pulis. Na kaibigan ko, napakabait na pulis na si Jojo Mendoza, pulis ng Caloocan. Kaibigan ko yan. Mabuhay ka, Jojo. Siyempre, shout out ko si Drazel 12 Game Farm sa Maquiapo, Guagua, Pampanga. Ang gagaling ng mga manok niya, maraming oriental blood yan na authentic. Maselan magmanok yan. Kaya lang, very seldom mag-release yan, pero make friends with William Calilo, may-ari ng Drazel Game Farm. Mag-release sa inyo yan. Meron siyang Mianwali Zero na asil. Yun yung mga asil na maliliit na grabe magbigay ng palo, multiple sa kaangat sarado. Meron din siya mga white hackles. Kompleto yan. Old friend ni legendary breeder Mampaeng Araneta, ang pamilya Kalilong. Home of Lemon 84, yung Drazel Game Farm. Shout out sa idol ko, si Abel, Attorney Abel Almario. Siyempre, hindi makawala yan. May-ari ng Rainmaker Game Farm. Mga kaibigan natin sa Bacolod, si Baby Gabino, at saka si asawa niya, si Remy Kuaykong Gabino. I'll see you soon, guys, sa mga kaibigan ko dyan sa Murcia, sa Concepcion. God willing, makakarating ako dyan. Medyo okay na health natin, at saka nakaka-recover na tayo. Konting check-up na lang sa doktor. Shout out ko rin mga kaibigan ko dyan sa Marikina, sila Obet, dating kasador ng Marikina sa Tulay. Yan, buhay pa yan. Mga kaibigan ko dyan sa
Pit manager yata ngayon si si Baka. Ng Batang Sampaloc din yan. Pit manager yata siya ngayon ng Cainta Fair. Mabuhay ka. Sila Junior Kahapay, Emmy Domingo, Topits Domingo, at saka si Chairman Juan Nito. Mabuhay kayo lahat dyan. Siyempre aking mga anak, sila Camille, Mick, Cheska, Rika, Kirk, Tong, Turingan na Makati. Aking mga po sila Gabi, Andre, Malena, Mime, Kela, Samira. Shoutout din sa mga Andres family, Keruel, Janet, Rogen, Peter Jan, Leia, Susi, Roderick, Arthur, Alvin, at Jojo Palinis na Lukban. At Pahardo, Beach Pahardo ang Lukban. Kay Honey Yu nga pala. Lagi kong kachat. Mabuhay kayo lahat. Ganun din kay Radin Alunan. Saka sa lahat pa. Sorry doon sa iba kong hindi ka na shoutout next time. Promise. Puro shoutout gagawin natin. Love and support our culture, love our country, avoid cutting trees, maging disiplinado tayo, have discipline in disposing our garbage, ang basura natin. Katulad ngayon, tag-ulan, tayo rin na magsasuffer. Support all orphanage and children foundation, Cancer Ward Children Foundation, mentally and physically challenged Children Foundation. Support them, let's support them. And Home for the Aged, sandali na lang sila sa mundo, bigyan natin sila ng happy ending. Okay, I'll see you guys again. Peace and love.